Kamusta po? Kamusta po? Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo at makapag-live muli sa araw na ito. Isa pong maulang linggo dito sa ngayon sa Pilipinas or dito sa Luzon. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon makapag-live muli at update lang po. Marami po akong napalitang mga piyesa sa motor at medyo magastos nga lang at nakatipid naman. Kasi nga naghahanap ako ng mga ibang source ba ng mga piyesa ng motor para kung saan makamura, di doon tayo. At least durable naman. Tapos pina-repair ko pala yung side wheel ng motor. Masaklap nga lang dahil sa panahon ngayon, dahil maraming may-ari ng tindahan. Tulad yan, bumili ako ng hub. Kasi yung hub ng sidecar ko may alog na. So pag hindi mapalitan, mababasag yung bearing sa tuwing madaan ng lubak. So bumili ako ng hub worth 250 plus yung bearing. Yung bearing dito na 6205 is 150, so 300, 550. Pinagawa ko, nagbayad ako ng 300. Dinagdagan ko ng 20 pesos, bali 320. Kaso nga lang, dahil yung problema, spacer, dahil walang spacer, ang ginawang spacer doon sa pinagawa ko ng motor dati, improvise. Ito naman sa pinagawan ko ngayon, yung side wheel, kasi pinalitan yung hub. Kasi nga may alog. Yung nabili kong hub naman, worth 250. Mahinang klase. Ayaw ko na lang banggitin yung brand, baka magka-problema pa Pero kung sa totoo lang, gusto ko talaga sanang banggitin dahil siyempre para sa kaalaman ng lahat na gusto mang magkaroon ng sidecar or magpalit ng hub sa side wheel, at least sana ma-inform sila. So basta ito na lang yung masabi ko. Huwag ho kayo bumili ng hub na medyo manipis. Kailangan po yung hub na bibilhin ninyo ay yung isang klase, yung medyo makapal. Ngayon magtanong-tanong na lang kayo kung saan kayo makabili ng mas mura kasi mahalo talaga sa sa mga motorcycle supply. Tulad niyan, yung isang makapal na hub is worth nasa 400 to 450. Samantala yung nabili ko, yung medyo manipis is 250. So alam nyo na po, yung hindi ninyo dapat bilhin, yung basta 200 pesos pababa na hub doon sa mga motorcycle supply, wag nyo hong bilhin, lalo na manipis. Yung nabili ko kasing hub medyo makapal, parang dalawa siyang layer, ganon. Ibig sabihin meron siyang hub na tapos para may pinasak pa siya sa loob, yung parang pinaka-tube niya, so bali dalawa. Magandang klase, makapal na at paghawak mo talagang alam mo mabigat, ganon ho. So update pala, may iba tayo ng konti. Balikan ko sana yung kwento ko doon from 95 to 2001. Kaunti lang naman ho. Naalala ko kasi nung 1997, nung hindi na ako nakapagtrabaho sa grocery, yon 97, na po ako, nag-direct selling. So doon po sa direct selling, somewhere doon sa, banggitin ko na yung lugar, somewhere dyan sa may Antique, nagtitinda ho ako. Meron akong nakitang parang kubo sa tabi ng daan, pang kalsada kasi palayan nung pinasok ko kasi bala ko tingnan kung may tao para makapagtinda ba. Siyempre ganun kasi yung buhay, naglalakad lang tayo ang tawag nga dyan direct selling. Mantakin nyo ho, pagpasok ko merong mga tao dun sa loob, siguro mga around mga 7 siguro yun sila o 8, basta marami-rami sila Ngayon nagtitinda ako, sabi ko, kuya bili kayo ng ganito, sabi kong ganyan. Wala naman akong masamang intensyon. Yung pala ang tingin nila sa akin, parang siguro intelligence ng government o Merong isa doon sa grupo nila, sinabihan ako, isa-salvage nila ako. Nagulat ako, hindi mo kapagsalita. Sabi niya, isa-salvage ka namin Sabing ganyan. Hindi ako nakapagsalita na ako, natahimik ako, natameme. Tapos tumingin ako sa paligid, tapos tiningnan ko doon yung nakahiga sa duyan. Yung estimate ko kasi parang yung nakahiga sa duyan, yung parang pinakasiga sa lahat Tapos tinitigan ko sa mata.
Tinitigan ko sa mata. Tapos kinausap ko siya, mata sa mata. Tapos ginanyan ko na lang yung paninda ko. Hindi na ako nagsalita. Salamat naman sa Diyos dahil parang hindi nga ako nagkamali. Siya yung siguro yung pinakasiga dun sa grupo nila. Sinabihan niya ngayon yung kasama niya, sabi niya ngayon, tumahimik ka, sabi ganyan. Ngayon hindi ko alam kung ano silang grupo. Ang nasa loob-loob ko lang kasi siguro nagmi-meeting sila, naistorbo ba? Malay ko kung sino-sino yung mga yon. Baka siguro isa sa mga plano nila siguro mang-ambush ng army o ng police. Nagmi-meeting siguro sila. Kaya nagalit. Kasi kung sundalo, ibagalaw ng sundalo Hindi naman magaganon yung sundalo na sabihan ka na isa-salvage ka namin. May nakita rin ako mga sundalo habang naggagala ako noon, 1997 ho, way back 97, nagda-direct selling. May mga nakikita kami, mga sundalo bumababa galing sa bundok hindi ko nagsasalita. Yung mga sundalo, tahimik ko sila. Sa loob-loob ko nga siguro, baka mga NPA yon, may gusto silang iambusin na grupo ng mga tao ng gobyerno. Naistorbo sila nung pinasok ko yung kubo-kubo doon sa tabi ng daan. Palayan ba naman? Siyempre hindi na ako pwedeng tumakbo kasi pag tumakbo ka, ayari, kahabulin ka. Kung may baril pa, wala na, baong ka na lang dun sa palayan. Yun isa sa mga encounter ko sa pagda-direct selling, talaga hong mapanganib pala talaga. Opo, mapanganib po yung buhay ng isang direct selling, lalo sa mga probinsya. Kaya kung meron kayong makita dyan, yung mga nag-house to house, mga nagtitinda, ma-estimate nyo naman yan kung manluloko o ano. Siyempre kung direct selling ka, usual kasi may dala kang mga product, ibibenta mo yung product. Yun ang isa sa mga na-encounter ko na nagtitinda ka, naghahanap buhay ka, talaga naman meron ka talagang makasalunga sa buhay na sasabihan ka na isa-salvage ka namin o isa-salvage ka namin dahil lang sa nagtitinda ka ba. Sa loob-loob ko kung mga NPA man ito, wala ho sa wisyo Ano yun, addict? Ano yun, grupo? Ano yung mga parabang style ba ng mga standby lang na mapagtripan ka dahil nakahit-hit ng droga kung ano, titirahin ka lang, papatayin ka na lang o ano man. Napakawala hong kwan siguro nga bahala na sila, bahala na yung Diyos sa kanila. Ewan ko lang kung buhay pa sila o ano. Basta isa ho yun sa na-encounter ko nung nagda-direct selling din ako. At marami pa ho. Way back nung 1999 nung natapos na ako magtrabaho sa grocery nung 98-99, meron ho akong nakakilala doon sa isang networking. Yes, nakapasok din ho ako sa networking. So isa ho yan sa mga hindi ko na ikwento nung year 1999. So 97 isarado ko na muna kasi ayaw ko na haluan ng mga horror kasi nakakatakot to talaga yung horror. Nakatira na ako sa mga haunted house. So flashback na lang ako, fast forward 1999. So 1999 pala, may na-encounter ako isang Chinese, ang pangalan niya si Emilio Go. Ewan ko lang kung buhay pa si Mr. Emilio Go. Chinese ho siya, Filipino-Chinese. Ano po siya po yung nag-encourage sa akin sa networking kasi nung panahon na iyan, nagtrabaho po ako sa Sarali. Opo, Sarali, Avon, yun po yun. Pero doon po ako nagseryoso sa Sarali kasi maganda po yung tawag na yung rapport nila. Mabait yung sila, although na meron talagang mga direct seller din, mga manager, yung matataas din, mga salbayo meron talaga, yung mga mata pobre. So doon sa Sarali, maganda naman yung nag-experience ko. At dahil doon meron silang meeting dyan sa may Amigo Terrace Hotel sa Iloilo City, or tinatawag na City Proper, meron po dyan. Doon ko na-meet si Mr. Emilio Go. Tapos in-open up niya sa akin yung tinatawag na networking. At yung networking nga pala, maalala ko ano yan siya, Forever Living Philippines. Yan po yung Forever Living, yan po yung galing Amerika. Yan po yung pin-promote ni late Congressman Roy Logoles. Opo. Si Roy Logoles po pala, taga Romblon po siya. Bakit po ba yung pangalan niya Roylo? Kasi po combination yan ng Romblon tsaka ng Iloilo. Romblon which is R-O and I-L-O which is Iloilo. So Roylo. Kaya ang pangalan ni late Congressman Goles is Roylo. Combination of Romblon and Iloilo City po. Yan po.
Na-encounter ko yan. Meron nga akong picture niyan ni late Congressman Roy Logoles at ni Congressman Gonzales diyan sa Iloilo City. Si Congressman Gonzales naman pala, maliit na tao lang yan. Kasi sa Forever Living Products, yun, ano po sila, in-invite po sila. Yun, kaya nag-picture po kami doon. So, yan po yung mga isang experience ko sa networking. So, again, sa mga may planong mga mag-networking, ang masabi ko lang po, mag-ingat po kayo at hindi po masama yung magtanong. Kung meron po kayong tanong patungkol sa networking abay magtanong kayo bago muna kayo mag-invest. Okay po? Huwag po muna kayo mag-invest. Think twice po. Maghanap po muna kayo ng pwede ninyong mapagtanungan. Kung iyong investment doon sa mga, hindi ko naman sinisiraan yung networking talagang may success ba o hindi. Ngayon, ganun po siya. Kasi ang sa networking po, sa Forever Living Products, I don't know kung buhay pa ba yung Forever Living na yan. Ano po sila, yung product nila, isa yan na sikat sa US, yung may tinatawag silang kosher rating. Yung aloe vera gel, yan. Yan po yung parang pinaka-wonder product nila. Yan lang po yung tinatawag nilang product na may kosher rating. Yung kosher rating po, ano po yung kosher rating? Yan po yung tinatawag na kosher rating. Yan po yung binibigay sa Israel. Yan po yung standard ng Israeli government sa mga product na pwedeng i-consume ng mga Israeli or pwedeng ibenta sa loob ng Israel. Kasi po yung Israel, hindi po kumakain ng mga baboy yan. Yung pinagbawal sa kanila sa panahon ng mga Levita, mga propeta, yung priesthood, Levitical priesthood o mga Levitical laws. Yan po yan, yung binigay ng Diyos sa kanila, yung mga bawal po na mga pagkain. Kaya hindi po sila pwedeng kumain. Kaya lahat ng kinakain po nila, may tinatawag po sila niya na kosher rating. So, again, yung na-refresh ko lang kaunting aking memory, naalala ko lang, nakakatuwa rin na maalala ko pa yung experience ko sa Forever Living Products Philippines. Yan po. Talagang masaya po ako noon, kaso lang may problema doon sa Forever Living Products sa tawag nito sa kanilang sistema, sa system po nila. Meron po silang tinatawag na catch point may maintaining points, kaya mahirap pala kasi pag may maintain mo yung points, ang ibig sabihin nun, bawat points equivalent po yan sa pera. Pag wala ka pong pang maintain sa points, kahit na meron kang tinatawag na downline, kasi nga networking may upline ka, may downline ka, hindi ka makakakuha ng tinatawag na incentive. Okay po, yan po yung isa sa mga naging problem sa networking Unlike naman po sa direct selling, yung direct selling po, pag nagbenta ka ng item, may automatic na po nabigay sa inyo yung tulad yan Sara Lee, Avon, may 25% discount. Ano pa ba yung isa? Boardwalk, naalala ko pala yung Boardwalk, pero hindi po ako nagseryoso Yan lang po na experience ko was Sara Lee, tsaka Avon, pero sa Avon di ako masyado. Ang pinopromote ko lang Sara Lee, kasi sa Sara Lee noon, ang dami silang mga giveaways. Yung mga tawag niyan, yung mga bundle o yung mga tie-up. So pag makabenta ka ng ganyan, may mga free items sila. So dami akong naipon noon. Dami akong naipon. Yung iba ko ngang naipon noon, doon sa may gilid ng isang grocery na pinagtrabawan ko noon sa may Delgado Street dyan sa City Proper, Iloilo. May restaurant po doon. Ang ginawa ko, dahil ang dami kong mga product na Sara Lee, binigay ko sa kanila. Sabi ko, iparapol sa lahat ng mga kumakain. Tapos bigay niya. Tapos bahala na sila kung magkano bigay nila sa akin. Parang ganun ba? Parang promo. Pa-promo. So again, yun po. So again, yung networking nagkaiba po yan sa direct selling. Yung Sara Lee, Avon, Boardwalk, yan yung mga direct selling kasi meron silang automatic na discount pag ikaw po yung seller. Meron ka rin namang upline. Yung upline mo may percentage din naman sa iyo. Pero yung networking, ang ginagawa dyan, mag-invest ka ng pera, may kapalit na items. Ano po yung mga items? Ano po yan? Mga product lines. Yan po yung mga product lines worth po sa ininvest nyo na pera. Yan po siya. So ingat lang po kayo sa tinatawag na networking. Kung wala po kayong idea,
at hindi nyo po alam yung takbo ng kumpanya, mag-ingat lang po kayo. Kasi mabigat to mag-invest. Kasi nung panahon na yon, 1999, ang tanda ko dating investment was 20,000 eh. Dati nga 12,000 lang eh. Bandang huli parang tinaas na, parang 20,000 na. Ako pasalamat naman ako dahil si Emilio Go, yung naging kaibigan ko na Enchik, yung kumikayat sa akin na mag-networking. Siya yung nag-sponsor sa akin. Pero ang pangako niya sa akin ganito, sabi niya, Jess, maghanap ka ng marirecruit, tapos ako na bahala sa membership mo. Ako na maglagay lahat ng ma-recruit natin, ilagay ko sa downline para may percentage ka rin. Di nahikayat din ako, kaya nag-recruit ho ako. May share ko lang pala sa inyo, nung 1999 nandun ako sa may Forever Living Products. Ano yon? Isa ako dun sa nag-recruit. Yung na-recruit ko ho, hindi ho biro dalawang jeep ho na puno ng tao. Talagang ako at si Mr. Emilio Go, siya, Filipino-Chinese siya, nakaangkas na lang kami sa jeep. Kasi sabi ko, may pinuntahan ko yung isang barangay dati na kilala ko dyan sa May Lapas, sa Lupis Haina, kung saan ako dati nakatira. Hinikayat ko yung mga tao dun. Abay, ang daming sumama sa Lupisain at saka sa Barangay Gustilo, sa Gustilo Barangay, yan. Hinikayat ko po sila, dami pong sumama. Napuno po yung jeep. Sabi ko, walang problema sa transportation. Ito, may sponsor tayo, si Mr. Emilio Go. May-ari ito dati ng hardware. So, yun, nakapag-recruit po ako ng 2 jeep at dumalo po kami ng tinatawag na product presentation. Opo, yun po yun. Doon na po sila naglatag ng product presentation nila. At marami naman po gustong out of those 2 jeep na puno ng tao, meron pong 6 na nag-signify na magpa-member po sa Forever Living. Kasi nahikayat po sila doon sa product at lalo na po sa tinatawag na networking. Opo, yun po yung tinatawag na upline, tsaka downline, tsaka yung sinasabi nilang 33333%. Ganun po yun. So, again, ang akin lang, isang malaking experience din yon, bagaman mapait-pait man sa buhay. Dahil bandang huli, may sikreto po pala sa mga ganyang sistema pag networking. May tinatawag po sila na maintaining points. Yung maintaining points po, equivalent po yan sa pera. Opo. So, lahat man ang kikitain mo, galing doon sa downline mo sa tinatawag niya na membership. Kasi bawat membership po, may mag-invest dyan na 20,000. Meron ho kayong percentage dyan. Papasok ko sa inyo direkta. At the end of the month, makukuha nyo ho yan. Ganon po yun, yung sistema ng Forever Living Product. Diyan po yan sila sa dati sa may pier, yung restaurant na yon. Yung nagtitinda na sila ng back ribs. Baby back ribs, masarap po. Diyan sa may Mulyiluni. Diyan sa may city proper. Diyan ho dati yung opisina ng Forever Living Products Kabilang kalye nun, parang Isnart Street. Yan, papunta yan dyan sa may atrium. Tsaka sa may Casa Blanca, Casa Hotel na yan. Kalimutan ko na yung pangalan ng hotel na yung Casa medyo matagal-tagal na rin kasi. So, yun po yun yung sa Forever Living Products or sa sinasabing networking. Ngayon, yun po yung direct selling. Yung direct selling sa mismong item, meron ka po talagang automatic discount. Unlike naman sa networking, sabi nga doon sa networking, sa networking, yung lifeblood ng networking ay sa mga new recruits. Kasi ang mga new recruits, kung hindi naman sila nag-iisip, basta-basta lang sila na in love dun sa tinatawag na networking side o sa income side, talaga hong mag-i-invest. Mabigat ho Basta masalimuto. May mga sikretong bagay pala dyan na doon mismo sa product presentation, hindi ho nila sinasabi. Tulad yan, yung mga maintaining points o maintaining balance, ay wala ho silang sinasabi yung tinatawag na quota o tawag niyan. Meron po silang mga technical term doon sa kanila, sa networking. So yun po yun yung networking. Meron naman po isa pa, ano pa po yung isa, yung pangatlo.
liban po doon sa direct selling, tapos networking. Ano naman po yung isa, yung pyramid. Yung pyramid po, parang networking din yan. Kaso lang, sa pyramid naman, wala namang involved na product. Ang pinaka-involvement lang doon sa pyramid is yung pera. Mag-i-invest kayo. Tawag pa nga nila ngayon yan, left and right eh. O binary. Kung ano lang ba, basta lang makapag-recruit. Ipinapalitan man nila ng mga terms and terminologies nila, binary, kung ano pa man, left and right, or upline, downline, o networking, ganun din ho. So yung pyramid naman, pera naman involved. So basta ganun, ang dami ho talaga naglipanan ng mga networking noon. So ingat lang ho kayo. Nung naalala ko kasi yung sa networking, nung na-inlove ako, nahanga ako talaga. Talagang hindi ako mapakali. Gusto ko talaga mag-recruit na bandang huli, pinag-aralan ko ng gusto, ay tumigil na rin ako. Yung kaibigan kong Chinese na si Emilio Go, nag-invest naman sa akin. Binawi niya na lang yung mga product. Sabi ko, sige, kunin mo na lang. Kasi hindi ko naman magamit na Tsaka may mali din kasi sa kanya Sana sinabi niya yung totoo Yan ang problema kasi. Sa isang samahan, sa isang grupo o kaibigan, may mga bagay minsan na hindi sinasabi yung buong katotohanan, kaya doon nagkakaproblema later. Kaya nga, maalala ko sa korte, sa hukuman ng tao, may sinasabi yan yung oath taking sa to swear an oath sa korte. You swear to tell the whole truth, nothing but the truth, so help me God. So ganun yun the whole truth talaga hindi ka pwedeng magsabi ng half truth lang. Kasi kung nagsabi ka nga ng totoo, hindi mo naman sinabi lahat, hindi ho buong katotohanan yun. So yun ho naging problema doon sa networking na iyon. Pero history na rin May mga umunlad naman sa networking. Yun nga lang, ang umunlad doon sa networking, kung sino yung mga nauna at sinong mga naka-recruit ng marami, yun talaga, yun sila ang sikat. Bandang huli nag-die down na rin, parang kumbaga na burnout na rin sila. Nalaman na rin yung mga tinatawag yan na maintaining points o catch points, tawag nila dyan. Wala na hindi na tumagal. At saka ngayon medyo nakakapagpulap-pulap na ako kahit papano. Yan nagkalaman-laman na ho kahit konti. Medyo sana nga makaraos na matapos ko na yung dapat kong matapos doon sa trabaho para makabalik na rin. Kasi sa ngayon 5 buwan na ako walang sinasahod Talagang ang hirap po. Mahirap po talaga sa buhay pagka isa ka lang hamak, gawang ka man ng injustice, wala talaga dahil hamak lang tayo. Ang akin naman sana sa pagpasa ko ng aking tinatawag na letter, sana naman mapakinggan doon sa itaas mismo, sa pinakamaitaas. Kasi sa pinakaitaas namin yun yung nagbigay talaga ng pag-asa. Hindi ko pa na-submit pa yung panibagong letter, hindi ko pa nagawan pa ng mga natapos yung ibang requirements. So yun lang. So again, balikan ko lang kayo, i-refresh ko lang kayo, i-wrap up ko lang. Noong 1997, nagtrabaho pa ako doon sa direct selling din. Yun yung tinatawag na house to house. May naka-encounter ako doon na sinabihan pa ako na isa-salvage ka namin. Medyo grabe ho. Hindi man ho ako natakot noon. Tsaka hindi ako tumakbo. Ayaw ko hong tumakbo Dahil sa loob-loob ko, pag tumakbo ka, para bang may kasalanan ka. Hinarap ko ho sila. Gaya ng pagharap ko doon sa mga haunted house, doon sa mga, basta mga tao na hindi na tao Ganun ho. Basta sa mundo natin, talagang may tinatawag talaga na mga tao, pero hindi ho sila basta-basta tao lang. Meron ho silang kakaiba sa kanila. Hindi na ho sila tao Ganon. So, ganon yung mga bagay na yon na na-encounter ko noong 97. Tapos, noong 99, nakapag-direct selling din ako, networking, ganon. Yun na nga. Talagang kaibigan ko si Emilio Go. Ay nga pala, si Mr. Emilio Go, ano siya?
Yung yung asawa niya Pilipina. So bakit nga ba nakapagtayo siya ng hardware? Kasi si Mr. Emilio Go, Chinese, marami silang pamilya diyan mga Chinese na mga may connection ba. Nagtayo siya ng hardware. Ngayon si Mr. Emilio Go, yung hardware niya ipinagkatiwala niya sa kanyang bayaw. Sino yung bayaw niya? Yung kapatid ng kanyang asawa. Yun. Maganda naman sana yung hardware kasi nga hindi kaya ni Mr. Emilio Go hawakan dahil nga may mga iba siyang negosyo na inaasikaso. Tulad siguro iba doon, mga kakilala niya, mga may-ari ng piggery, mga babuyan kung ano-ano pa. Iba siguro mga taxi pa, mga jeep, mga ganun ba. Kasi sa city proper, sa Iloilo City, meron kaming dyan merong tinatawag dyan na Go Taxi. Tapos yung mga jeep, ang may-ari niya yata, mga pamilya Go So ganun sila. So si Mr. Emilio Go, nung pinagkatiwala niya yung hardware niya sa bayaw niya, kapatid ng asawa niya, maganda naman sana, kaso lang yung masaklap. Ito ngayon namatay yung kapatid ng asawa niya o yung kanyang bayaw na pinagkatiwalaan niya ng hardware. Ang malungkot, ang dami hong may utang doon sa hardware kasi may mga may mga kontraktor. Utang kasi lalo sa mga government, matagal yung singilan siguro diyan pag government. So nung namatay, hindi na nasingil. Ay wala, nag-collapse yung hardware na itinayo ni Mr. Emilio Go. Naawa naman ako sa kaibigan kong Chinese. Kasi gusto niya lang naman talaga magnegosyo Kaso lang minalas-malas siya. Ang banda huli naging negosyo niya. Meron siyang Suzuki na yung Suzuki na parang samurai, maliit lang ho. Lumang-lumang Suzuki. Mabait naman si Mr. Emilio Go. Talagang doon ko na yung pagiging kaibigan niya, although na kahit siya ay Chinese. Ganun sila pag pinagkatiwalaan ka ho ng Chinese, talagang tiwala ho talaga. Kasi nga mismo iniiwan niya ako sa sasakyan niya kahit sabihin mo man na luma na yon. Suzuki yun, tanda ko parang Suzuki Samurai, parang maliit lang ho. Parang tulad sa Suzuki Samurai. Pero siya, luma na talaga yung bintana niya, yung manual, mano-mano, mga Tapos mga upuan niya sa loob, talagang luma na talaga. May mga pera doon sa loob ng sasakyan ni Mr. Emilio Go, ang dami kasi nagtitinda ho siya ng ng crackers. Crackers tsaka yung mani. Yan. Ganun ho, paninda ni Mr. Emilio Go, mani, tsaka yung mga crackers. Ang ginagawa niya, ikot siya dyan sa Iloilo City, Haro, mga tinda-tindahan, mga kung ano nung store dyan, mga stall, kung ano man. Binabagsakan niya ng mani, tapos kinahapunan, dadaanan niya ulit, singilin niya na. Grabe o kasipag si Mr. Emilio Go, sana nga buhay pa siya nasa bagaman Chinese siya. Naranasan ko yung isang, masabi ko talaga Chinese siya pero ang bait po niya. Mabait po talaga siya at pinagkatiwalaan niya ako, tinrato niya akong kaibigan. Kaso lang doon sa networking, doon lang ho kami nagkaroon ng ang tinatawag na parting ways. Hindi niya ako kasi sinabing totoo So naawa naman ako sa kanya wala rin akong magawa kasi wala rin akong trabaho. So ganun ho kabait si Mr. Emilio Go. Pinakilala nga niya ako sa mga pamilya niya Kaso lang naghihirap na rin sila kasi by clan din sila, may mga may edad na. So ganun ho. Tsaka yung masaklap na bangkarote yung hardware niya nung mamatay yung kanyang bayaw. Yun yung malungkot na balita. Pero believe ho ako kasi ganito ho yung isa sa mga naituro sa akin ni Mr. Emilio Go. Ang laki ho ng utang niya, umabot yata ng mga 2 milyon. Mantakay mo 2 milyon yung utang niya. Wala siyang kakayahang magbayad. Ang ginagawa, nagbabayad siya araw-araw 100 pa isa-100. Grabe, sabi ko tong mga Chinese na ito. Opo, ganun talaga sila yung mga inchik. Sa laki ng utang, hindi ka nila sisingilin ng malaki. Basta magbayad ka lang. Utay-utay. Bigay siya araw-araw 100. Sabi ko, grabe talaga ugali ng mga inchik. Talagang hindi ko makalimutan iyon. Tapos, yung si Mr. Emilio Go, sabi pa niya sa akin, sabi niya, Jess, pagka nag-recruit tayo ha, pag dami na recruit ha, sabi ko, okay, boss, sabi nga nun. Sabi niya, wag mo na tawagin boss, Emilio na lang.
Mr. Go na lang, Mr. Go. Mr. Go na lang, sabi ganon. Sige, sabi ko Mr. Go. Ayun ganyan. Sabi niya, basta pagka dami natin recruit ha. Sabi niya, 70-30. Napagganyan ako. 70-30. Sabi niya, oo, basta, kahit ako may puhunan, ako puhunan, basta 70-30 tayo. Nagulat ako, sabi ganyan. Tapos pinaliwanag niya sa akin, sabi niya yung 70% sa'yo yan. Kasi ikaw yung nag-recruit eh. Ikaw nagpagod ng gusto. Yung 30% akin naman, sabi niya gano'n. Sabi ko, grabe, sabi ko, tong mga inchik na ito, grabe pala, sabi ko. Ang nasa isip ko, 30% akin, 70% kanya, kasi nga siya nga nagpuhunan eh. Tapos ako naman maghahanap ng mga recruit doon sa ano po yun, sa Forever Living. Kasi nakita niya, dami akong kilala eh. Eh kahit saan ako mapuntang mga barangay, basta nang re-recruit ako, dinala ko talaga siya, dami akong recruit kayo, binalita ko. Yung sa networking na yan, sa Forever Living. Grabe, sabi ko, first time ko lang maka-encounter 70-30. Yung palang 70%, nagkakita kami ng 100,000. Halimbawa lang yun ha. Yung 70,000 akin, bibigay niya sa akin, tapos yung 30,000 kanya. Kahit siya pa yung namuhunan. Sabi ko, grabe talaga tong inchik na ito. Grabe ho sila, hindi ho sila yung swapang garapal na para bang mga, banggitin ko na ba, parang bang mga, baka mainsulto sila eh. Lahi ba na sumakop sa Pilipinas ng una, na lahi na interesado sa hindi naman kanila, interesin. Napakasamang ugali. Kaya ang Pilipinas talagang hindi umunlad eh, bobo. Doon ho ako naka-encounter ho, yung sa kaibigan kong Chinese na si Mr. Emilio Go. Ako pagpasalamat ko sa Diyos dahil bagaman may na-realize din ako, sabihin ko na rin sa inyo, yung sikreto. Kaso lang sikreto kasi hindi ko na pwedeng sabihin pa eh. Kung ano man sikreto na yon, bahala na lang kung saka na lang ho. Kasi pinagtagpi-tagpi ko ho, napakatagal na panahon eh. Wala ho akong pinagsabihan nito. Kahit sa bahay, kahit dito sa kasama ko ngayon, wala akong pinagsabihan eh. Basta may naalam lang ho akong mga sikreto pero hindi ko na lang sabihin kasi sikreto nga eh. Pero yun po yung na-encounter ko kay Mr. Emilio Go. Again, salamat sa Diyos. Sana nga kawaan din siya, pamilya niya. May mga anak din siya. Pero matindi ho talaga tinuro sa akin na experience ni Mr. Emilio Go. Kaya nga sa buhay ang sabi nga sa buhay in school, they teach you a lesson to learn. Sa buhay iba ho eh. Life will teach you a lesson and then you will learn. Ganun ho talaga ang kabaliktaran ng tinatawag na eskwelahan na itinatag ng tao kaysa na yung talagang buhay na buhay, hamon ng buhay. Talagang sa buhay, tuturuan ka ng lesson bago ka matuto. Again, sa school naman, tuturuan ka ng lesson bago ka matuto. So, ang laki ho ng diferensya. Lalo na nung nag-salesman ako. Ang laki ho ng pinagkaiba. Nung ako'y nag-salesman, talagang ang dami ho, mga experience. Sabi nga niya sa yung sa James Bond, hindi ko lang ma-play kasi hindi pa ako nakaupo sa computer eh. Puro ito, kuan lang. Hindi ako nakapagplano talaga. Parang lang ito, puro lang to surprise. Surprise ha, surprise. Sabi niya nga niya nung dinala siya dun sa training camp ng ng mga spy at saka ng assassin, yung Spectre, yung Russian Spectre na yon. Naganap siya ng recruit. Sabi nga niya, training facilities daw, we are doing our best, sabi ganun. Pero sinagot niya, yung babae, training is useful, but there is no substitute for experience. Yan nga yung sa buhay. Experience ho, talagang grabe talaga. Isa ho sa
if not the best, one of the best na teacher talaga sa buhay ay yung experience. Kasi nga, life will teach you a lesson for you to learn. But in school, will teach you a lesson and then you will learn. So, the best to talaga yung masabi ko nga rin experience. Although, hindi ko naman din i-discount yung pagtuturo kasi again, dyan sa Asian Theological Seminary, to my American teacher, the best to kayo. Maalala ko nga pala sa teacher ko naman sa Asian Theological Seminary, nung nag-aral ako dyan sa masteral class, yung New Testament survey, ang sabi nga niya nung minsan, kasi nagtanong si teacher, ito, hindi ko pa naikwento siguro to ang sabi ni teacher, any question, mga ganito, mag-post ba kayo ng mga questions or mga ideas? Nag-submit ako ng idea doon. Sabi naman ni teacher, sabi niya, some ideas daw are bad, sabi niya ganun. Sabi niya, wait. Let me rephrase that. All questions are good, but some are better. Sabi niya ganun. Kaya tawanan kami tuloy. Sabi ko, grabing motivation ito. Sabi ko, sa buong buhay ko talaga, teacher, wala akong na-experience na gaya nito. Sabi ko, matindi ho kayo sa motivation. Grabe ho. Mantakay mo kahit na anong balagbag na yung mga tanong o mga idea na hindi ko naman sinasabi. Hindi ko naman sila dina-downgrade kasi iba doon. Yung ako lang yung hindi pastor doon Yung iba doon, obispo pa matataas ho yung katungkulan doon sa sekta ng mga born again. May mga obispo ho may mga ideas talaga na sige pre, nasusurpass ko yung idea nila Mantakay mo, hindi naman ako pastor, pero yung ibang idea nila natatalo ko Yun nga masabi ko kay teacher, to my American teacher sa Asian Theological Seminary na ginanap diyan sa sa Iloilo Christian Reform sa City Proper, diyan malapit sa may Hall of Justice sa Iloilo City Water, tsaka sa may Gaisano City ng La Paz. Yan sa may katabi niya ng mismo yung Iloilo Christian Reform, katabi niya ng River Queen Hotel, Iloilo River Queen Hotel, yan yung hotel. Yan. Diyan ho. Ang sabi ng teacher ko, some questions daw are bad, sabi niya. Let me rephrase the question. Let me rephrase that statement. Let me rephrase it. All questions are good, but some are better. Yun ang sabi ng teacher ko. Talagang tawanan ho kami. So, grabe ho ng mga experiences sa buhay. Bagaman yun ay history na, pero again, the best talaga na teacher din yung experience. So, yan lang ho yung yung maidagdag ko doon sa talambuhay ko, my short story from year 1995 up to 2001. So, again, yung next ko na lang yung buhay ko na 2001 hanggang kasalukuyan, sa sunod na lang ho. Pero yun po yun. So, pasalamat ako sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo, sa mga taong nakasalamuha ko nung panahon ng 95 hanggang 2001. Talagang salamat to ng maraming salamat sa Diyos. Sabi nga sa kasulatan, all things work together for good to them that love God. Ganon yun I think nasa Book of Romans yan All things work together for good to them that love God. Yun po yun. So again, to my English speaking subscribers, followers, thank you very much for your time, for bearing with me. If you have any questions, you could, or suggestions and questions, you could post it on the comment section down below. And if you want anything to add up to the topic, if any topic you wanna for me to tackle, or any discussion, discourse, or debate, or whatever, you may freely post your questions and suggestions and comments. Okay, God bless po. Good luck to all. God bless all for the many things. Sa lahat po.
Again, this is your host, Isusuggang Jr. Isa lang pong hamak. Again, salamat po ng maraming salamat sa Diyos, ang karangalan at kapurihan sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.